Inaasahan daw ang pagtaas ng presyo ng bahay sa Canada sa 2025 ayon sa isang report. Bagay na sinigundihan din ng mga realtor mula sa komunidad. Asahan tataas daw ang presyo ng property sa Canada, lalo na sa mga single-family detached residential home ayon sa ulat ng Financial Post Biyernes. Bagay na inaasahan din daw ng isang Filipino real estate agent mula British Columbia. Meron pa rin tayong nakikita or signs na mas bababa pa as per the analyst na mas bababa pa ang interest rate this coming January. So last year, ang rate natin is at 5% by key interest rate from Bank of Canada. And right now, we are sitting at 3.25 key interest rate as per the Bank of Canada. And we're seeing an upward trend in terms of market value. Ayon sa Pangulo ng Tri-Delta Private Wealth, Ted Rashaffen, sa article na isinulat niya sa Financial Post, maaari raw tumaas ang halaga ng property sa Canada ng 10% sa susunod na taon. Mas marami raw kasing mamimili ang inaasang papasok sa housing market sa 2025 matapos baguhin ng gobyerno ng Canada ang ilang mga batas tungkol sa down payment na kailangan para sa insured mortgages, pati na rin ang pagbabago sa amortization rules para sa first-time homebuyers. With the news being changing the amortization period to first-time homebuyers from 25 years to 30 years and also reducing the down payment, we're definitely seeing a lot of improvements and applicants of the buyers who wanted to buy this point in time. Dagdag niya may pent-up demand daw ngayon sa mga gustong pasukin ang housing market para bumili. Bagay na nakikita rin daw ni Metro Vancouver real estate agent Heidi Ng. Aniya, hindi na raw mabagal ang winter months ngayon para sa housing market. Very busy. In fact, clients are already calling me, Merry Christmas, but let's do viewings before the New Year. So in fact, meron akong showings naka-line up for this weekend. So busy pa rin siya, even though it's the end of the year. Dagdag pa sa ulat ng Financial Post, maaari ring tumaas ang presyo at demand sa bahay sa Canada dahil sa inaasahang pagpasok ng higit 300,000 immigrants sa bansa sa 2025. But we also have to take into consideration that not all temporary workers or immigrants are going to be eligible to buy. You're still just looking at people with work permit, people under permanent residence, and Canadian citizens.